Nandito na ngayon sa loob ni EC2 dashboard. Okay, kung hindi nyo siya mahanap, i-type nyo lang dito ang EC2. Ayan. So since nandito na tayo sa loob ni EC2, is mag-create tayo ngayon ng instances. Okay, mag-create tayo ng isang web server gamit ang Microsoft. Okay, so this time click lang natin tong instances, new, sabi niya. Okay, pagka-click mo ng new, mayroong magpapakitang okay, may nakikita kayo dito ng launch instances. So this time wala pa tayong nagawa dito, so wala pang nagpapakita. So kailangan nating mag-create ng new instances. So dito may makikita kayong launch instances. You have to click this one. Okay, pagka-click nyo ng last instances, may kita EC2 instances/instances. May makita kayo dito ng name ng web server ninyo. Okay. Okay, so ilalagay ko dito is Jerwin MS server. Okay, so yan, ilalagyan ng name. So kahit ano namang name dyan. And next is dito na tayo sa application and OS image sa Amazon machine image. So dito marami tayong mga operating system. So this time i-select lang muna natin si Microsoft. Yan. Okay, confirm changes. And okay, dito is sabi niya may 64-bit 86, so free, entirely eligible. So dito sa sa T2 Micro, select lang natin si bakit ayaw? Yata nag-load. Okay, sa instant type, we have to select. Tayin lang natin at medyo mabagal-bagal yung ating PC. So i-select lang natin tong si okay, T2 Micro. Okay, meron kasing T1, T2 Nano, T2 Micro. Meron siyang libreng 1 GB memory. And then ito is per hour. So ang oras lang nito is is parang nasa 700 lang yung time niya. So pag naabot mo yung time na yon, mag-charge na siya. So siguraduhin niyo pagkapatay niyo ng account niyo, kapag sign out niyo ng account niyo, siguraduhin ninyong namatay yung server niyo. So mamaya i-discuss ko siya paano siya terminate. So select lang natin 'yan. 1 GB memory. And this time is mag-create tayo ng key pair. Okay? Gagamitin natin 'yan sa paglalagin ng ating sa ating server. So click lang natin ito, create a new key pair. Okay, lagyan natin ng pangalan, MS server. Lalagay ko MS server. Okay, lagyan ko na nga lang dito ng pangalan ko, Jerwin MS server. Okay, we have to create a key pair. Okay, choose natin ang PEM, create key pair. So yan is di-decrypt natin mamaya. Okay, so nag-download siya agad. Saan ba ito? Okay, so in folder. Tingnan natin nasa ang folder yan, baka hindi natin mahanap mamaya. Okay, so this time is after natin mag-create ng new key pair, pupunta tayo sa sa network setting and i-check lang natin ito, dalawa, hello. Okay, so ito storage nya, huwag nyo nang dagdagan kasi pag dinagdagan nyo yan, mag-charge yung GCash account ninyo. Okay, so pagkatapos nyan, we have to launch these instances. Click launch. Okay, magla-launch tayo ng instances. So creating launch installation, initiation. Okay, so success sabi niya. Okay, meron na tayong so ito na yung na-create natin.
So, click lang natin ito para makita natin kung mayroon na bang na-create. Okay, so, naka-pending pa. So, dapat naka-green yan mamaya. Hintayin natin. Okay, so, nakikita ninyo, running na siya. Ibig sabihin, running na yan. Nagra-run na yan. Nagbibilang na yan ng oras. Okay, so, running na siya. I-click lang natin ito. Ito ang ID niya, instance ID. Okay, kung may makikita nyo, meron na siyang public IP address. Meron siyang 34.216. So, meron din siyang private IP address. So, yan yung kukunin ninyo. Yan yung kukunin natin. Kasi, i-remote natin yan mamaya. So, kunin nyo lang yung IP address niyan. Okay, so, kukunin na natin ngayon yung password ni server natin. So, paano yan? So, ngayon na natin kukunin itong na-download natin na si Keeper, okay? So, this time, punta tayo sa action and punta tayo sa security. Okay, get Windows password. Okay, so Keeper associated with this instance. Ayan. We will need Keeper for this instance. So, i-browse natin yan. Okay, so kukunin natin yung Keeper na ito. Yung ginawa natin. Okay, browse yung Keeper na para sa server natin. Kukunin natin. Ito siya, Jerwin MS server. Kunin nga natin yan. Saan ka na? Wait lang Downloads. Tingnan natin sa downloads. Okay, wala. Hanapin ko lang. Okay, so ito siya. Click ko lang yan. Open. Okay, so ito na siya. I-decrypt natin yan. Decrypt. Okay, decrypt password. Okay, ito yung password na. So, i-copy lang natin ito. Copy. And then, close. Balik tayo doon. Balik tayo dito. Ito yung public IP address. So, ngayon, gagawin natin is, i-remote natin yan. I-remote natin ito. I-open natin gamit ang ating PC. Okay, kukunin natin yung public IP address. So, ito galing to sa PC natin. So, meron tayong server sa cloud. So, yun yung i-remote natin. So, i-type lang natin yung IP address niya. You have the 34.216.196.44. Okay? So, i-connect lang natin yan. Connect. Okay, connect. Okay, meron siyang password. Enter yung credential. Connecting. Okay, so bumalik siya. Use another account. Windows 7 lang ko. Okay, so ito is, ang default niya is administrator. Tama, administrator. And then, ito yung kinapin natin kanina na decrypt yung password niya. So, i-paste lang natin yan. And then, connect. Okay, tingnan natin kung ma-remote natin yung ating server. Okay, yes. Okay, medyo matagal-tagal. Okay, so na-remote na natin yung ating server. Okay, so ito siya. Ayan, na-remote na natin siya. Tingnan natin sa loob niya. Okay. So, initializing, sabi niya. Initializing. Okay, so ito yung laman niya. So, walang laman yung server natin. Okay, yan na yung server natin sa cloud. So, wala siyang laman. Ang gagawin natin is lalagyan siya ng laman. Okay, so paano siya lalagyan ng laman? So, mag-copy lang tayo ng mga installer natin. So, ito lalagyan natin ito ng SAMP. Kasi dito nyo ilalagay yung mga project ninyo. Lalagyan natin siya ng SAMP.